Pagpasok ni Catherine at Andrew sa loob ay may sumalubong sa kanila ang may edad na mag-asawa. Sasalubong sana ito sa anak nang mabaling ang atensyon nito sa batang kamukang kamukha ng ama. Humawak ito sa puso at hindi mapigilan ng matuwa. Ma, sinabi ko naman sa inyo magdahan-dahan kayo. Parehas kaming nagulat ng paghahampasin ito ng ina. Kailan ka ba matututong bata ka? How dare you hide this from us? You made us wait for 5 years, ha, Andrew? Manaman. Pumaling ito kay Catherine at akala ng dalaga ay hahampasin na rin siya ngunit nagkamali siya. Humalik ito sa kanyang pisngi at mahigpit siyang niyakap. I'm so glad to finally meet you, Iha. I'm Jackie, Andrew's mom, and this is my husband, Greg. Pinagmano ni Catherine ang kanyang anak sa kanilang dalawa. Kapwa nakangiti lamang ang mga ito sa akin. Aaminin kong nagkamali ako sa iniisip sa kanila. Nasanay lang siguro ko sa ibang ugali ng mga mayayaman. They're different from them and I feel guilty to judge them by their wealth. I should known. They raised Andrew so well, katulad sa labas. Ganon din kaganda ang loob ng bahay. Sa tingin niya ay magkasing laki ang bahay ni Andrew at ang bahay ng mga magulang nito. Ang kaibahan lang ay mas madaming mamahaling gamit ang nakadisplay doon katulad ng picture frames, family photos and achievement medals. Katulad ng ina nito, his father is nice too. Hindi niya mapigilang ngumiti dahil nakasimangot lamang si Andrew habang hinahain ang hinanda nitong mga pagkain para sa amin. Tahimik akong nakikinig sa kinukwento ng ama nito habang sinusubuan ng anak ko. He likes playing golf and kindly asked me to play with him. Agad kong sinabi ang totoo na hindi pa ako nakakalaro ng ganun. So, Catherine anak, what do you do for a living? Ramdam kong napatingin sa akin ang mata ni Andrew bago sa ina nito. I just smiled and answered, I'm a writer, ma'am, and I raised my son alone. Andrew didn't know that I was pregnant by that time because I didn't told him. Sandaling natahimik ang hapagkainan bago may magsalitang muli. It's a long story, ma'am. Matapos naming kumain ay pumayag akong pasamahin ng aking anak sa paglibot sa bahay na iyon kasama ang magulang ni Andrew. Naiwan akong sandali sa balcony bago niya ako matagpo ang mag-isa roon. I'm sorry to take you here all of a sudden. To be honest, I shouldn't be here today but when I told them that, masyado silang na-excite. Hindi na nila ako tinigilan hanggat hindi ka nila nakikita. My mom's mad. I half smile making his forehead knot. She doesn't like it when I keep things from her, especially something big like this. I didn't tell them the details, just a part of that he was mine. Hindi naman ako galit. Just make sure next time to warn me. Dahil hindi ko alam kung paano ko sila pakikiharapan agad. You can introduce me, to your parents. I don't have any besides my son and my friends to be called family. I've been supporting myself since I was 12. Isang may-ari ng karinderya nagpatuloy at tumulong sa akin magpaaral kapalit ng pagtatrabaho doon. When she died, I left and started to support myself again. I'm sorry, Catherine. Don't be sad for me. I'm happy now. I have my son, a couple of friends, and you, Andrew. I felt warm in my heart when he holds me. He was smiling and I know I made him happy. We almost kissed again, but before we can even do that, someone interrupts him. It was his dad. Sinabi nitong iniintay ako ni tita sa sala dahil may gusto raw itong ipakita sa akin. He just nodded before I left him there with his dad. Naabutan ko ang ginang na nag-aayos ng mga picture frames sa lamesa. There should at least 3 different photo albums that are placed there. Hindi ko mapigilang ngumiti habang pinapakita nito ang mga pictures ni Andrew noong bata pa ito at kamukhang-kamukha ito ng anak niya although my son has different sets of eyes. Happiness is bubbling inside me. I like this, knowing some part of him that he doesn't or not telling me. Noon pa lang talaga ay makikita mo ng pagiging pulis talaga ang gusto nito hanggang ngayon. I was laughing at one of Andrew's baby's picture when he suddenly appeared at our front. Agad namang tinago ang picture nito at nakatingin lamang ito ng masama sa amin. If you want to laugh all you want at my baby pictures, then fine. Just so you know, it's getting late and I want to go home. Home? Anak, you're staying in So Catherine. Gabi na't delikado nang umuwi pa kayo ng ganitong oras. Doon sila dinalang dalawa ng ina nito dahil ayaw silang pauwiin dahil gabi na raw. Anong ginagawa mo? Di tayo pwedeng magtabi sa isang kama, Andrew.
Wala namang mangyayari sa atin. Maswerte ka nga tinahayaan kitang tabihan ako. Yung iba nga nagmamakaawa pa sa akin. Oh ha? Hiyang-hiya naman ako. Wala akong pake dahil hindi ako katulad nila. Kaya kong mabuhay kasamang anak ko nung wala ka. Nagkatinginan sila. Doon niya lang naisip na out of bounds na yung sinabi niya. Yeah, at masaya akong hindi ka katulad nila. You can sleep in the bed. Dito na lang ako sa couch. He didn't say a word again after that. Tahimik lamang ito pumunta sa couch at nahiga. She sighed before going out. Saglit niyang binisita ang anak. Nag-usap sila at ipiniuliwanag niya kung bakit hindi sila makakauwing dalawa. Hinayaan niya ang ina ni Andrew na basahan ito ng librong pambata bago bumalik sa kabilang kwarto. Kita niyang may nakalapag na kama na plain white t-shirt at itim na shorts na maaaring lagay ni Andrew doon. Hindi siya nagdalawang isip na magpalit sa banyo bago bumalik sa kama upang matulog. Naalimpungatan si Catherine nang maramdamang parang may mabigat na bagay na pumipigil sa kanya upang gumalaw. Diretso at mahimbing ang tulog niya ngayon, hindi tulad ng mga nakaraang araw. Mahigpit ang hawak sa kanya nito at talagang nakapwesto pa mismo ang mga braso nito sa kanyang balikat. Nanlaki ang kanyang mata at mabilis itong itinulak paalis nang mapagtanto kung ano at sino ang nakayakap sa kanya. Ano ka napunta sa kama? At sa tabi ko pa talaga? Di ba nasa couch ka? Ipaawa effect ka pang nalalaman kagabi. Malakas at galit niyang bulyaw sa binata. Napakamot na lang ito sa ulo bago siya tingnan. Good morning. Bate nitong nakangiti pa sa kanya. Bumangon rin ito sa pagkakahiga tulad niya. Hindi niya ito binati pabalik dahil naiinis pa rin siya at alam niyang naiinis lamang ang lalaki. Nagunat pa ito bago sagutin ang tanong niya. Kwarto ko to. Kaya matutulog ako kung saan ko gusto, lalo na sa kama ko, Catherine. At pwede ba? Ang aga-aga. Hinaan mo naman yung boses mo, pwede? Nakapamaywang itong nakatingin sa kanya. Kita niyang wala itong suot na damit, pero mas nangibabaw ang inis ko kesa sa paghanga ko sa kanya. You have planned all this, don't you? Pang-aakusa ni Catherine sa binata. Kumalma ka, Catherine. But I can't. My heart is hammering inside my chest. Unti-unting lumapit ang binata sa kanya at bahagya siyang isinandal sa dingding. Lalong hindi nawala ang kanyang kaba nang marinig ang boses ni Albert sa labas ng pinto. Ma, dyan ka ba sa loob? Napapikit ang mata niya nang maramdaman ang pagyakap ni Andrew sa kanya. Yes, anak. I answered. Lolo and Lola is waiting. Kakain na daw sa baba. You can go first, anak. Hindi na muling nagsalita ang kanyang anak at pinagpasalamat niya iyon. At nang muli siyang halikan ni Andrew, ay hindi na lumaban pa si Catherine. Tumugon siya sa halik ng binata at kapwa nila dinama ang bawat isa at pinaramdam kung ano ang tinitibok ng puso nila. Nagpaubaya siya kay Andrew hanggang sa marating nila ang kaligayahan na sila lamang ang makapagbibigay sa bawat isa. Bumaba na kami matapos naming maligo. Halata naming may malaking pinagbago sa amin. Para kaming bumalik sa umpisa na hindi alam ang gagawin matapos na may mangyari. Hindi ko masabing mas naging konektado kami sa isa't isa dahil parehas lang kami naghihintay ng sasabihin. But for me, I feel a little different. I felt confident, happy, and just overwhelmed by everything. Unlike before. Walang tao nang makarating sila sa sala. Sinubukan namin pumunta sa kusina at i-check ang study room ng mama at papa ni Andrew, ngunit wala pa rin. Isang maid lang nila ang nagsabi sa amin na umalis ang mga magulang niya at mamaya pa raw sila babalik. Bakit ayaw mo na naman akong kausapin, Catherine? Napalingon ako sa binata. Dahil wala naman akong sasabihin sa'yo, Andrew. Normal kong sagot na ikinakunot ng noo nito. What did I do wrong to you? Is it because of what happened? Hindi mo ba nagustuhan? Pagsasalita pa sana si Catherine nang magsalita ang kasambahay. Kumain na po kayo ng tanghalian, sir. Ma'am, may iniwan hong adobo na niluto pa mismo ni Madam para may makain kayong dalawa. Nakangiti nitong sabi sa amin. May edad na ang katulong nila kaya hindi na ako nagpatawag ng ma'am. Sumunod kami sa kanya. Umupo kaming magkaharap sa hapagkainan habang ang mga katulong ay dumiretso sa kusina. Mag-aalas 12 na ngunit parang hanggang ngayon ay wala siyang gana. Napansin iyon ni Andrew dahil di tulad niya, ganadong-ganado ito kumain. Don't you like it? Tumango ako para sagutin ang tanong niya. Sa totoo lang masarap ang luto ng mama niya. Ang hindi ko lang maintindihan,
Bakit wala akong gana? Tinigil nito ang pagkain at muling nagsalita. Iniisip mo ba yung nangyari sa atin kanina? Seryosong tanong ni Andrew sa kanya. Hindi maitago ni Catherine ang pamumulan ng muka dahil sa hapagkainan pa mismo nito na isipang magtanong tungkol sa ganoong bagay. Andrew, makain tayo. Pwede ba mamaya na lang natin yung pag-usapan? Are you scared? Worried that I might run away just like what I did after I have you? Overthinking everything. Especially the worst possible scenario. Like I will take Albert from you? No. Stop asking me. Naiirita ko ng sagot. Then eat. You're not eating so don't say both. It's just food, Catherine. Sinamaan ko lang siya ng tingin habang tahimik na sinabayan siyang kumain. Di nagtagal, muling pumasok ang maid na naghatid sa amin ng pagkain. Ang kaibahan lang ay hindi na ito makatingin sa mga mata namin, lalo na sa akin. Hindi na ako nagtakip dahil sa laki ng ngiti niya. Talagang sinadya niyang magtala kami para lahat ng katulong nila alam na may mangyari sa amin. Matagal na tiningnan ni Catherine ang sarili sa salamin. Hindi siya makapaniwalang siya ang babae na kanyang nakikita mula doon. She looks different from Catherine she knew very well. Her cheeks are red and so is her lips. She knew the reason very well behind her no look. Napailing na lamang siya at dumiretso papuntang kusina para ihanda ang baon ng kanyang anak. She was about to open her fridge to get her son a drink nang may biglang yumakap sa kanya. Napahiyaw siya sa gulat. Andrew? Ano ka ba? Singhal niyang sabi sa lalaki. I don't mean to scare you. I'm sorry, Catherine. Malambing na sabi nito sa kanya bago ito ngumiti. Ano ka nakapasok? I always make sure that I lock the door. He moved back, giving me enough space to stand properly. Your friend gave me spare key last time. Ano? At bakit? Hindi niya makapaniwalang sabi dito. Si Myla na nga lang ang kaisa-isang binigyan ko ng spare key dito sa apartment dahil lagi ko iyong nami-misplace tapos ngayon malalaman ko, ibinigay niya lang yun kay Andrew. Nag-iwas ito ng tingin sa kanya at nagsalin ng tubig sa baso. Hindi mo na dapat ako tinatanong ng bakit, Catherine. I have the right to have a spare key to your house. You know, for easy access. Tigil-tigilan mo ako sa sinasabi mo. Masungit niyang sabi rito at iniwan nitong mag-isa roon at pinuntahan ng anak. Inilagay niya ang baon nito sa bag at binuhat iyon. When she gets back, he was patiently waiting for them at her sala. Inilahad dito ang kamay sa kanya as if telling her to give his son back to him so he can carry it and not her. I just rolled my eyes while he smirked back when I handed the bag at him. Hawak niya sa kamay ang bata habang palabas sila sa kanyang bahay. Nang makalabas siya ay napansin niya ang mga kapitbahay niyang nakatingin at mga nakangiti sa kanya. Agad na namula ang kanyang pisngi dahil doon at dali-daling dumiretso sa kotse ni Andrew. At nang makarating na sila sa school at maihatid ang anak sa room ay muling nagsalita ang binata. Get in the car. I'll take you home. I always don't have a choice. Para saan to? Tanong ko kay Andrew nang abutan niya ako ng bulaklak pagpasok ko. Para sa'yo, Catherine. It's Valentine's. I stare at the flowers he gave me that's mostly in white rose that is mixed with different kinds. It's beautiful. I didn't told him that after I thanked him. Bukod sa kaibigan niya si Sandro, ay wala nang iba pang nagbibigay sa kanya ng bulaklak kapag araw ng mga puso. Bigla siyang napaisip ng malalim dahil masyadong naging okupado ang kanyang isipan at hindi niya na namalayan na kaarawan na niya raw iyon. Napangiti na lamang si Catherine ng malungkot dahil sa lahat ng araw na pwede siyang ipanganak ay natapat pa sa araw ng mga puso. She'd been always enduring this day all her life since her family and ex-boyfriend let her life. Ayaw na niyang maalala pa ang mga mapapait niyang nakaraan kaya't minabuti na lamang niyang ngumiti ng oras na yun. Things are different now, Catherine. Don't let negative thoughts hurt you. She told herself repeatedly. Bumalik siya sa realidad nang maramdamang huminto ang kotse. Napatingin siya sa katabi bago mapabaling sa harap ang atensyon. Doon lamang niya napagtantong nasa isang mamahalin siyang restaurant at dinala siya roon ni Andrew imbis na iuwi siya sa kanyang bahay. Bago pa siya makapagreklamo, ay nakababa na ito ng kotse at pumaikot sa kanyang pwesto para pagbuksan siya ng pinto. Agad siyang namukaan ng lalaking nakatayo sa entrance at sinamahan niya kami papunta sa aming table. Reserve is what I first saw placed neatly at the table and all I can just say is wow.